Occasional introduction daw, at ito ay tatlong parts, no? Una, yung specific situations, kagaya nung sinishare ko sa inyo ngayon, no? And then yung two diagnostic questions. Pwede yun ang simulan natin, no? Dumating ka na ba sa iyong spiritual na buhay? Pwede rin yun, no? In fact, ako, pagka naimbitahan ako magsalita sa mga funeral service, alam niyo kung ano yung presentation ko? Yung ating gospel presentation. At ang sarap gamitin yung two questions kasi may props. Di ba? Andun eh. Pag hindi pa naman sila naniwala, yun na yun eh. Parang kamakailan lang, meron akong attendant sa Bible study. Ang sipag nung nanay na yon na kaya hindi ko matanggihan. Namatay sa edad na 96, hindi ma-absent sa Bible study. Grabe, ang sipag niya pagdating doon sa Bible study. At yun, doon sa kanyang funeral, ginamit ko yung presentation, yung mga kamag-anak, all of them. Nung nagpipray kami, parang choir, sabay-sabay. Ang lakas ng boses, tinatanggap yung regalo ng buhay na walang hanggan. You can also ask for permission to share the gospel. Halimbawa, may lumapit sa inyo, nagpapakounsel. No? Pwede yun, no? Sabihin mo, may I share with you what I know na pwede makasolve ng problema. Diba? So, huwag basta-basta lang magandang hingi ng permiso. Now, in your notes, although hindi ko na po iisa-isahin ito, no? There are list of possible ways kung paano po pwede natin ipasok yung natutunan natin paano mag-share ng gospel. Pag-graduate ninyo, ay bukod sa certificate na matatanggap ninyo, ay bibigyan po kayo ng lapel pin. Ilalagay niyo po yun sa t-shirt. Lalagay ko yun. Hindi yan lalagay. Pero yun ay hindi para ipagyabang sa church. Na pag sinuot nyo na, pag tinamaan ng ilaw yun, kumikinang. Sasabihin ng mga ibang miyembro, "Uy, Sister Baby, ano yan?" Ay, 10 linggo ko lang naman pinaghirapan. Ayun. Ito po yung sample. Ayan, ito yun. Kasi may lesson ngayon kaya dinala ko. Kaya tatanggapin nyo po ito, lalagay nyo dyan sa damit ninyo. Ang purpose niyan ay para yung mga hindi mananampalataya, ma-curious. So church, walang masyadong effect. Ang effect lang nito ay giveaway sa amin yan nung aral kami ng EE. Pero pag tinanong bakit kayo binibigyan ng ganyan, ito ay para makuha yung curiosity ng mga non-believers. Halimbawa, meron ako na-train. Nagtatrabaho siya sa labor court. Pangalan niya si Rowena. Pag-graduate niya, sinuot niya doon sa office. Minister of Labor, sa labor. Tapos, nakita siya ng boss niya. Lagi siyang pinag-iinitan ng boss niya. Wait, ano yan kumikinang na yan sa damit? Inisip niya naman. Paano ko share ng gospel ng boss ko napakasultado. So hindi niya pinansin. May dumaan ulit yung boss, nakita, tinamaan ng ilaw, kumina. Kaya Ray! Kanina tinanong kita kung anong ibig sabihin, saan galing yan? Ba't di mo kinibog? Hindi na naman niya pinansin. Nainis na yung boss. Nagkita sila sa kantin habang siya kumakain. Nilapitan siya ng boss niya. Weng! Nakakadalawang tanong na ako. Hindi mo ko sinasagot. Tayin mo ko dyan, kukuha ko ng pagkain, paliwanag mo sa akin yan. O di, praise the Lord, kukuha ng pagkain. Tapos na siyang kumain, sabi niya, "Ma'am, liliwanagin ko lang po, may time po ba kayo? May kahabaan pong paliwanag nito." Ay sige lang, habang kumakain ako, paliwanag mo. So madaling salita, in-explain, "Ma'am, ito pong dalawang tanong na ito, ay dalawang napaka-importanting tanong sa buhay ko na nung araw hindi ko alam ang sagot. Ngayon natagpuan ko." Sabi nung boss, "Ano ba yung dalawang tanong na yan?" Okay. Pwede mo nang itanong ngayon dahil siya na nagtanong eh. O, di ba? "Ma'am, yung unang tanong, dumating na tayo sa iyong spiritual na buhay." Di ba, diretso na? O sabi nung boss, "Ay, hindi, walang mga katiyak niya." Tapos kain ng gano'n. O sabi nga, "Maaari ko po bang i-share sa inyo, ma'am, paano kung natiyak
na kung may trahedya darating sa akin, di ako papasok sa lahat. Eh sige lang, habang kumakain ako. Pero bago yun, meron po ang pangalawang tanong. Kung sakali pong may trahedya dumating sa inyo, kung na lang sana, at matagpuan niyo yung sarili niyo nasa harapan ng Diyos, tinanong kayo ng Diyos, ba't kita papasukin sa langit? Anong isasagot mo? Umigil sa pagsuko. Seryoso, di ba? Sabi niya, hindi ko alam, isasagot ko sa kanya. And then, pinuloy niya yung presentation. Ang ending yung post niya, nanalangin pinagkat sa Jesus. Di ba? So, kaya pag-graduate nyo, kung ka-graduate nyo, Basta kaya ka na naman. biro lang. Nag-try na guys kami for 4 days. Okay, magkakaroon po kayo niyan at yun po ang gamit niyan, ha? And then, yan, yung mga maraming mga... Halimbawa ito, yung pangalan ng tao. Halimbawa, yung pangalan Grace. Anong pangalan niyo? Grace, uy, ang ganda ng pangalan mo. Ano bang ibig sabihin ng pangalan? Oh, from there, you present the gospel. Diba? So, ang dami, ito ay ilan lang sa mga pwedeng paraan so we can share the gospel to them. Okay, next is developing witnessing as a way of life. Paano natin ito mai-improve? Now, habang nag-aaral po kayo, ang concentration nyo, syempre, attend ang session, i-memorize yung flow ng presentation. Pag natapos na po kayo, wala na kayong pressure na gano'n. Ano na ang dapat na focus nyo? Ipamuhay. Ipamuhay. Yun na po yun, no? Kasi, kaya kayo sinanay para i-apply sa buhay. So, ito, yung portion na ito, ay makakatulong sa atin para ma-develop ito. Paano, ano yung mga involved dito? Una po ay yung panalangin. Isama niyo palagi sa panalangin niyo, Lord, saan mo man ako idako ngayon? Kung may enkwentro, kung hindi mananampalataya, tulungan mo po akong i-share with us. Noong January, nandun kami sa Baguio, buong pamilya. Sa Baguio po, pagka mga ganyang panahon, Christmas, New Year, panagbenga, summer, puno, traffic. Sila pa sa Jimmy, galing doon. Gawain na agkot, no? Ang ginagawa ko pagka ganon, hindi ako nagda-drive, iniwan kayo sa sakyan, taxi. Hindi mo na problema parking. Tapos, mapapabilis ka pa. Alam nila yung ruta eh. Sasakay lang ako sa kotse ulit pag pauwi na ng Manila. So, nakatulong pa ako sa ekonomiya. Di ba? Now, dahil kami, pamilya, train kami sa EE, there was one time na traffic kami. Kasi yung anak kong babae, psychology graduate, nandun sa unahan. Habang traffic, narinig ko, sabi niya dun sa driver, Kuya, sa sukatan isa hanggang 10. Nagtingin na lang ang mag-asawa. Dahil sabi na, ako lagi tayo manalangin, mag-share tayo anak natin. All the way hanggang sa bago kami makarating, she was able to present us. Yung pangatlo kong anak, bunso namin, nag-aaral ngayon sa PUP, broadcasting. Sabi niya, Dad, pero yung grupo namin, 6 kami. Hindi, 7 pala. 6 akong kasama mga classmates. Naghahanap kami ng venue para mag-brainstorming, ganyan-ganyan. Naisip ko, pwede bang dito naman sa bahay ko sila invite, mag-sleep over, ganyan-ganyan. Okay na. Sabi ko, sa ikaw pupunta ng ibang bahay, bring them here. We will be happy to host them, pakainin pa natin yun. And so the next morning, nag-prepare ng breakfast yung aking misis, tapos sinatawag niya na yung bunso namin, anak, hindi pa bumababa. Tapos, maya-maya tinawagan niya, anak, baba na kayo. Sabi naman ako, Miss, dali lang. Matapos na yung gospel presentation ko. Sa pagkising pala ng mga classmates niya, she took it as an opportunity, in-adult niya, and then she presented the gospel. All of them prayed to receive. Amen. You see, when you pray intentionally, seeking God to bring you to people na handang makinig. Ako yung doctrine of predestination ko, doon papasok. Because God predestined people who will eventually become part of His kingdom. The Lord will lead you to those people whom He already prepared.
Gaya ni Philip, dinala siya dun sa Ethiopian eunuch. Hindi siya naghanap, o sino sa inyo gusto makinig ng gospel? Hindi eh. That's what predestination is all about. Kung handa ka, train ka, God will bring you to people whom He already prepared. Sabi ng Biblia, the harvest is plentiful. Nakakita ba kayo ng magsasaka ng harvest dun sa walang pananim? Ang tawag doon, may topa. Diba? Yung totoo at matinong magsasaka, pumupunta dun sa anihan. Tama? Ganon din tayo. So, pray. Pangalawa ay preparation. When we say preparation, itong training natin is part of the preparation. You're being trained by Pastor Jimmy, and hindi dahil nandito si Pastor Jimmy at kaibigan ko ito. Pero, naku, mapalad po kayo. Because not many churches are willing na yung mismong senior pastor gagawa ng training. Pag yung mga pastor po, lalo na yung senior pastor involved sa training na ganito, mataas po yung aking respeto. Kasi yung iba, i-delegate na lang, ay siya yung aming evangelism minister, bahala na siya dyan. Pero pag yung senior pastor, siya mismo yung nandun sa unahan, umahayo, maabot ng tao, mas nahamon yung church. Ako po, nandito ako sa Evangelism Explosion, hindi dahil gusto kong nandito, kundi dahil mula nung na-train ako sa EE 1994, I started implementing it consistently until now. Kahit doon sa ating church. Hindi na po akong pastor doon sa ating church because I'm now concentrating leading the ministry of Evangelism Explosion. But I'm still handling the ministry of PE doon sa church. Okay? So, because it prepares the church. It prepares the members of the church to do it. Pangatlo is participation. Participation. Kaya ba ng pastor lang na gawin yung trabaho ng paghayong? Hindi. Buong pasinto lang, isang kadermang tao dito eh. Meron po kaming dyan sa kabilang bahagi, sa may barangay Langgam. Sino pamilya doon? Lahat po kami dyan, 2 church. Aba, ang daming tao, Langgam, parang mga Langgam talaga. Oo. At tapos meron dyan kalye na yung mga churches kabilaan. Sa senior. Oo. Tanong, kaya ba ng pastor lang? Hindi. Kaya ba ng mga manggagawa lang? Hindi. Dapat the whole church is mobilized. Pero hindi na nagmamadali. May mga pastor, pagkatapos namin i-train, pagdating sa church, train yung buong church. Mali po yun. Eh, yung ginawa ni Pastor Jimmy, tama ito. Pilig lang muna ng ilang. Pagkatapos nito, bawat isa sa inyo, pipili ng tig-2 ulit. Okay? Hanggang sa padami ng padami. Yun ang nasanay sa pag-ibig. Okay? So, ang tawag natin participation. If the whole church is actively doing their job, then my future is in church. Wala tayo dun sa maintenance mode lang. Now, pag sinabi natin participation, malapit na tayo matapos. Ito po yung buong picture niya. The Holy Spirit is our guidance. Trabaho ito ng Diyos, yung pagliligtas. Tayo yung witness. Idadala niya tayo dun sa tamang course. Now, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kasi yung iba, tamad mag-ibanghelyo. Actually, kahit mga pastor, tamad. Okay? Masakit mang katotohanan. Maraming ganun. Tamad din. Okay? Ang prinsipyo ko pagdating dito, di ba, as we reach out for people, we are helping God to build His kingdom here. Yes. Okay? Na parang ganito yan, parang pagtatayo ng building. Kaya ba ng Diyos iligtas ang tao kahit hindi tayo sumali? Kaya. Kaya ba ng Diyos establish yung kanyang kingdom kahit na all by Himself? Kaya, kasi siya ay all-powerful, siya ay sovereign, no? Kaya niya. Pagdating ng araw ng pagbabalik niya, yung dapat mangyari kahit di tayo sumali, kahit di tayo gumalaw. Pero ito ang tanong. Masaya ba yung ganon o tama ba yun? Ang sagot, hindi tama. So hindi masaya. Bakit? We lose the opportunity.
I'm sure familiar kayo doon sa Bahay Kalinga. Bahay Kalinga is a ministry, nagtatayo ng mga bahay, binibigay sa mga mahirap. Okay? Ang ginagawa nila kaya mura, mababa yung costing ng bahay. Kasi yung pagtatayo ng bahay through volunteerism. Mga artista, politiko, ordinaryong tao, kaya sama kayo sa amin, tayo tayo ng bahay. Tapos, hindi naman kailangan marunong. Hindi kailangan inhinyero, arkitekto, mason, karpentero, hindi kailangan. Basta sali ka ron, taga-buha, taga-pinta, taga-linis, taga-abot, and then eventually matatapos yung buong bahay, everybody's happy. Samantalang naging partisipasyon mo naman, nag-abot ka lang naman ng pako, martilyo, tools. Kasi hindi ka nga marunong eh. But at the end, everybody was recognized. Kasi nabuo yung bahay, nagtulong-tulong yung mga tao. Isn't it the picture when it comes to the kingdom of God? It is His work. He's the engineer, He's the architect, He's the contractor, He is the director. And then ang ginawa ng Diyos, kahit kaya niyang buhay, sabi niya, come, join me. Halika kayo, salihan niyo. Hindi naman tayo karapat-dapat. Hindi naman tayo marunong. Kahit matapos nyo na ito, minsan ang feeling nyo pa rin, hindi pa rin ako adequate. Tatanungin niyo ako, Pastor Ray, kayo ay matagal na sa II. Siguro, kabisado nyo na at malakas ang loob ninyo. You know what? I'm still is in the front of God. Always feel humble every time there's an opportunity. Bakit? Because I feel like hindi ako parapat. And yet, sinasali niya ako para maraming tao makakilala sa akin. So, brethren, as I end ngayong umaga, yung pag-ibanghelyo, it's a lifestyle, not a program. Ang purpose ng EE Ministry is to train lifestyle evangelists who will be able to witness people in the natural context of our daily lives. Ang sarap pakinggan, ordinaryong miyembro, natutunan pa. So, wow. Pero kaming miyembro, itong taon na to, anak ng politiko, dating konsehal dun sa Caloocan ng tatay niya. At malapad yung kanyang influence. Pero mainipid siya. Tuwing magpapacheck up siya, ayaw niyang mahaba yung pila dun sa clinic. Eh ako naman, pag walang pila dun sa clinic, ayaw magpa-check up dun sa doktor. Ibig sabihin, hindi magaling. Tama o mali? Kaya pag mahaba, matuwa ka na. Ibig sabihin, mahusay yung doktor. Okay, so na-train siya sa EE. Nung na-train siya sa EE, aba, nagtataka ko. Kahit mahaba yung pila, nagtsatsaga. At mas gusto niya ngayon, mahaba ang pila. Alam niyo kung bakit? Kasi bago siya tawagin ng doktor, na-sharean niya na yung mga nasa harapan niya at saka yung mga nasa likod niya. Di ba? Ang ganda ng prinsipyo niya. Yung isang na-train namin sa EE, naging church planter namin sa Apayao at doon sa Tanduanes. Siguro sabihin niyo, Pastor, magaling siguro yan. Ordinaryong labandera. Nung na-train mag-share ng gospel, lumalim yung puso. Nagkaroon ng heart sa mission. Ngayon, tuloy-tuloy, ginagamit ng Panginoon para ng churches. Mga kapatid, I have lots of stories personally, sa family, sa church, yung mga na-train to prove to you na ito'y napakalaking pribilehiyo ng Panginoon. Let me end with 2 more stories. Yung aking pangaling na anak, meron siyang work. Usually ngayon, mga work from home, di ba? Last December, sabi niya, Daddy, kami pong company, meron kaming Christmas party sa Tagaytay Cabo. Okay. Isip ko naman pag Tagaytay pa. Pero, inatid ko siya sa Mandaluyong, gusto na mag-visit ng mga kasama niya. And I just reminded her, sabi ko, anak, this might be an opportunity of God. First time mo mamimit in person yung mga kasama mo. Kasi computer lang sila. Baka bigyan ka ng chance ng Lord to share the gospel. Dad, thank you for the reminder. Pag uwi ng aking anak, alam niyo kung anong kwento?
Dad, ang galing ni Lord. Sabi ko, bakit? Pagkatapos namin mag-lunch, yung boss ko, tinanong ako, ano nga bang trabaho ng daddy mo? Pastor po. Ano bang ginagawa ng pastor? Ay, ganito, ganyan. She sees it as an opportunity. From that question, she was able to share the gospel doon sa buong grupo, kasama yung boss. Yung aking pangalawang anak, ngayon nag-work sa Jubilee Christian Academy. At doon, ang daming mga anak ng mga mayayaman na naka-enroll doon kahit hindi Kristyano. Tapos kung may problema dahil siya'y psychometrician, pinadala sa kanila for counseling. And then she used it as an opportunity na ma-share yung gospel. Yesterday, meron silang parents conference. Usually, yung mga magulang pupunta doon sa teacher o sa guidance, magre-reklamo, ba't ganyan ginawa mo sa anak ko? Pero these parents are thankful to her. Kasi they don't concentrate just on the academics, but the totality of the person. And then, na-share yung gospel. Wow! If those stories will happen to you and to every member of this church, di ba ang ganda ng pakinggan? Hindi na tayo mahirapan, oy, abutin mo yan! Kasi normal na yung way of life nag-share tayo ng gospel. Now, ito po yung last slide na gusto kong pakita. These are some of the pictures. Marami sana, pero gusto ko lang i-highlight ito. Ito lang, January. Galing ako ng one of the province natin, from the airport, yung aking Grab driver, na-sharean ko ng gospel. And then, bago ako bumaba, take kami ng picture. By the way, you are familiar with this? Yes. Ayan, ganyan siya gagamitin na, dibigay nyo dun sa uli. Maganda mag-take kayo ng picture. Kung meron kayong GC, pakita nyo na naibigay nyo dun sa tao. Okay? So, yan. And then, this one, yung mga youth sa church, last, I think, December or January din. Pastor, wala kaming driver, pwede mag-drive mo kami. Punta kami dyan sa Cavite. Meron kami tinignan mga campsites. At itong babae, isa dun sa caretaker ng isang campsite na napuntahan namin, I felt led by the Spirit of God to share the gospel. Sama kayo mga youth leaders, and all of them were looking to be, young people are very smart. Inisip na, si Pastor kayo, tinuturo niyang ginagawa niya. And then because of that, nakita nila, yung babae, very responsive, she prayed to receive the gift of eternal life. On our way back, sabi ng mga kabataan, Pastor, sorry po, hindi po namin nagagawa yan. Nahamon ulit kami sa pwede ko namang iasan. One of them, no? But, you see, sometimes God is doing something and it becomes a divine opportunity. And then this one, yan. Last October, napunta po ako ng Isabela. Nanay at tatay ko po from Bicol. My father is from Albay, my mother is from Catanduanes, pero ako po yung pinanganak sa Isabela. Ang gulo, no? South, North. Lumaki sa Manila. For more than 40 years, I've never been to Isabela. I mean, in our place. Lagpasan ko lang yan. And then, yung isa kong pinsan, he now came to know the Lord. His name is Eugene. Sabi ko sa kanya, papunta akong Solano. Then sabi ko sa kanya, I'll spend time with you. 1 hour away na lang naman yan. Tuntua siya. Sabi niya, Kuya, sige, doon sa aking rest house, doon sa kanyang farm, igagather ko yung mga relatives natin. And please, sabi niya, pwede bang magsalita ka? Nung sinabi niya, wow, opportunity. No? And so, this one, ito yung kanyang rest house. Dinadala yung mga kamag-anak namin, more than 30 of them. And then sabi nung pinsan ko, nandito yung ating kamag-anak, first time, karamihan doon, first time ako nakita. Sabi niya, gusto kong tumayo siya dito to say something. Isip ko, anong sasabihin ko sa kanila? Di ba? First time ko magkita-kita, tapos tatanay mo kung mamamatay kayo ngayon. Alam niyo, ang wisdom ng Panginoon na binigay sa akin, when I stood up, I said, ako si Ray, siyempre, hindi ko ako si Pastor Ray, kasi relative siya, no?
At karamihan sa kanila, mga solidong katoliko, sabi ko, I'm here and I bring my story with you. Palagay kung gusto niyo akong makilala, let me share my story. Interesado sila, gusto nang mapakinggan yung story ako eh. Eh syempre sa story ako, hindi pwedeng ihiwala yung story ng Diyos. To make the story short, after introducing myself, diretso na yan papasok doon sa 2 questions, gospel presentation. At ang ending, lahat sila, kasama yung aking 2 tiyahin, ay manalangin, tumanggap ng buhay. Amen. Ito ngayon ay house church na. Wow. Diyan na sila nagtitipon. There's a big television na parang kagaya nito na nandun, kaya diyan kami nakatingin. It becomes a house church. Sabi ko doon sa cousin ko, gather them every week, and then yung sermon ng pastor i-record, tapos manood ko sa kanila. See? Opportunities. Kapag-anak, o kung sino man, pwede tayong gamitin. We wish we have plenty of time para discuss pa yung maraming bagay. But let me just remind you of the preparations for Unit 8. Devotional natin, 1 Peter 3, 8 hanggang 16. Nandiyan naman po yan, hindi nyo kailangan isulat, no? Review the hand gospel presentation, page 55. Okay? Now, napansin nyo, yung ating outline, buo na. Unlike nung una, ganyan-ganyan lang. Ngayon, may illustration na, kompleto na ng verses, may transitional sentences na, buo na siya, no? And then, seryosohin niyo po iyan kasi sa totoo lang po, mahirap lang naman sa simula. Pag nakabisado niyo na, natural na siya. Diba? Lalabas na siya kasi nandiyan na sa buhay natin yan eh. Number 3, continue to meet, communicate with your prayer partners. And then number 4, during this week, okay, share with 2 persons the gospel presentation and then you record the result. Ibig sabihin po nitong number 4, on your own. Wala kayong kasamang discipler. Okay. Bahay, sa kapitbahay, sa trabaho, kaibigan. Alam niyo, isang technique, turuan ko kayo. Yung, ito. Kaya po. Yan. Ang isang technique ko, ganito. Lalapit ako doon sa isang, neighbor. Uy, Ramon, pwede ba kinawag na ito? Ano ba yan? Masawa ka mo lang kasi meron ko inaaral eh. Titignan ko kung kabisado ba. Di ba? Hawak niya ngayon, tapos bigyan mo ng ballpen para ganun-ganun niya. Okay? Tapos, ako naman, itatry kong i-share yung buong gospel. So, tapos pagdating sa dulo, does this make sense to you? Naging makabuluhan ba ito sa'yo? Hindi, ano siya? Hindi, Ramon. Gusto kong gawin personal yung tanong. Naging makabuluhan ka habang pinapractice ko to, nasusundan mo na rin. Makabuluhan, ganda nga eh. Palagay ko sa oras na to, yung susunod na tanong, may seryoso ba kasi? Nais mo bang tanggapin yung regalo ng buhay mo? Alam niyo kadalasan, ang ending, yung pinag-practicean, naging makatotohanan. Pwede niyo gawin. Pwede niyo gawin po yan. Okay. Next, number 5. During OJT, okay, this time you present the whole gospel presentation, yung discipler, mag-o-observe na baliktad na rin. Pero huwag mag-alala ha, pag kinapos kayo, pwede namang saluhin sa ulo. Okay? Pero ibabalik din sa inyo. Okay? Para matuto kayo hanggang sa masanay na sila. Okay? So, meron po bang tanong? Wala pa naman. Alam ko kayong tanong. Wala bang tanong? Tatanong babalik sa amin. Ayaw. Meron ba? Naninigulo na. Siguro wala na dito. Alam niyo sa ibaba Babalik sa amin yan eh. Okay, just before I sit down and give back the floor to our dear Pastor Jimmy, ay gusto ko lang pong encourage kayo kasi like, speaking of ABCOP for example, kung saan kabilang itong church na ito, ang ABCOP po years and years back, including this church, ay mga nag-i-implement ng evangelism explosion. Pero marami po yung mga nagsitigil na. Isa kayo sa mapalad kasi muling nabuhay yung training ng EE
at this time, ay yung bagong materials na natin, no? Na iba yung approach. So, sa kasalukuyan po ay iilan lamang ng mga ABCOP churches ang nag-implement. Isa doon ay yung CBCF sa Baguio, kay Pastor Jason Vega. Okay, and ang inyong bagong national minister na ka-ordain lang as bishop, okay, ay gusto niya na ang mga churches ng ABCOP will adapt the same. Kaya mapalad kayo kasi isa kayo sa nauna, no, na nag-embrace nito. Eventually, some ABCOP churches will look and say, tingnan muna natin kung ano nangyari doon sa Pasitan. Okay? Now, hindi ko kayo pinipressure. Ay, ibig ko sabihin ay ganito. Just enjoy it. Yes. No, hindi tayo para magyabang sa kanila, but in doing so, as we become faithful, habang ginagawa natin ito, other churches ng group, no, ng ABCOP, masabi na, uy, maganda yung nangyayari dun sa Pasita. Ba't hindi natin itry? Okay? So, just enjoy it. Yung result, Diyos ang bahala niyan. And then, not only that, yung mga kapitbahay nating mga churches dito, eventually, pwede natin tulungan. Pwede natin tulungan kasi hindi lang naman ito para sa atin. Sa EE, ang in-encourage namin, churches who are implementing witnessing as a way of life will also have other churches nearby. Kasi body of Christ ministry tayo, hindi lang naman yung church natin. And also, aside from that, ang EE marami pang ibang ino-offer. Ang isa sa parang hotcake sa amin, yung pangbata. Hope for Kids. Mga batang 7 taon hanggang 14 na taon, natitrain ng paano maintindihan yung gospel, paano mag-share ng gospel, and they've been very effective. So hopefully later, may matrain tayo dito mga youth leaders ng children, and then you can implement this. Gusto naman kita. Yes po. Actually, yung church kasi ito, PBCF, 1984 to nag-start. So, pumasok ako dito sa PBCF 1985. Siguro nakapag-attend ako ng training ng Evangelism Explosion. That time kasi, yung mga yung nagtayo nitong PBCF, sila yung mga missionaries from SEN. SEN Oh. missionaries. SEN International. Abstract there. So, nag-ano kami, na sila yung nag-attend ng clinic. Tapos, kay Dr. Bernard. Pastor Bernard. Pastor Bernard. So, dito, linala nila. Kami yung, isa ako doon sa nakapag-attend. Praise Oo. Kaya lang, nakakalungkot lang yung mga kasamahan ko na nag-attend. Dalawa na lang kami natitira. Yung iba ay lumipat ng ibang church, yung iba ay namatay na. And that time, talagang nakita ko yung effect ng Evangelism Explosion. Sobrang lahat ng mga members ay masisipag, meron kami mga activities, nagsishare kami. Yun nga lang, ginagamit nga namin yung mga saturation, nag-house to house kami, using the EE. EE, yan. Kaya lang, yun nga, pagka nagkakaroon na ng paglilipat ng kung sino yung leader, ng pastor, so iba-iba na yung dinadala. So, na-stop na yung EE. Yeah. May tip ako sa inyo dyan. Ang tip ko dyan, kasi hindi naman si Pastor Jimmy panghabang buhay dito. Yeah. How I wish it will happen dito talaga siya na for a long time. Pero mapalad nga kayo, hindi kagaya ng ibang denomination. For example, yung United Methodist Churches, every year nagpapalit ng pastor. Ang hirap ng gano'n. So at least, ang ABCOP, hindi gano'n ang practice, no? Now, ang akin yung suggestion, dapat yung mga lay leaders, kayo talagang mag-champion. Para kung may mapalit man na pastor, makikita nila in place na ito, sila mismo naman, kailangan nilang matrain din para maintindihan nila and they can continue to support the ministry. Yun ang susi, kasi yung lay people, nandyan yan, nananatili. So, alam mo, may bago ng pastor, si Pastor Jimmy, mapunta na ibang church, siya naman magsisimula ulit doon sa kung saan siya idadala, no? Eh di, darating yung pastor, makita niyo, uy, maganda ito ah. Gusto ko yung matutunan ito. Like yung isang church doon sa Bulacan, pag may bagong pastor, sabihin, Pastor, ito po ay ito yung nagpalago sa church namin at hanggang ngayon ginagamit ko ito, marami na pong na-produce ito. Tatanggapin ka po namin dito, isa sa requirement, mag-go through ka ng training ng attend ka ng clinic. Oo, nangyari ba kasi dito, Pastor, baliktad. Yung siyempre, yung pastor na dumadating dito,
Yun ang inaano namin. Siyempre yung mga members submissive to the pastor. Kung ano yung kanyang direction, spiritual directions na gusto niyang dalhin ang PBCF, kami mga members, even the leaders, talagang nagsasubmit kami doon sa pastor. Tama naman po yun. Ang ibig ko sabihin, kung yung while the boat is sailing smoothly, huwag nang, di ba, parang meeting halfway. The pastor has a new vision, definitely, like si Pastor Jimmy, iba yung paraan ng pamumunan niya ngayon, di ba? Pero yung nandyan na, tuloy-tuloy na. Kung hindi naman, kagaya nun, pagtupad sa Great Commission ito eh. Huwag na pigilan, hayaan na. Nalang ko sa doon, pastor, pag nakita ng maayos, maganda yun. Oo. Pipigilin yan. Yes. Tutuwa ko, ay, uy, meron na pala ganyan. Yes. Kaya pastor, ito ngayon yung talagang reality. Praise God na si Pastor Jimmy ay nagbalik sa EE. And dahil ako din, medyo kami dalawa ay nasa leadership. So talagang medyo nababack up yung EE. Although may existing kami na ginagamit para mag-evangelize. Okay lang din po. Yung one verse evangelism na yun yung training sa amin ng previous na pastor namin. One verse evangelism. And ito yung nakakalukot dun sa mga next gen. Kasi nakita din naman namin how effective yung ginagamit nila. Yung one verse evangelism na Romans 6:23. And yun yung ginagamit nila na ngayon, yun yung pinipipay ko nga na how I wish na yung itong next gen, magkaroon kami talaga ng integration. Yung magkaroon talaga ng unity na ito yung embrace ng Ako po ang PBC. technique ko dyan, we don't discount yung mga existing, kasi ako, train din ako dun sa daming methods eh. No? Kami ni Pastor Jimmy, pagkasama rin kami sa P40, Philippine Challenge, and it has its own way. So hindi naman masama na marami kang methodologies. Hindi masama yun. Parang sa kusina, kutsilyo. Iba yung pang-fillet, iba yung pang-taga. Di ba parang gano'n? Pero lahat yung kutsilyo. Ano po, i-adapt mo, anong sistema ang gamit mo. Ang purpose naman maghiwa. Okay, huwag lang sa tao. So ganun din yun. Yung mga methodologies na yan, walang masama dyan. But, ang ginagawa ko, halimbawa, na-train na dun sa isa. Sabihin ko, you want to upgrade? Yan. Padagdagan yung natutunan mo. Yeah. Parang kutsilyo. Eh kung ang, yung pangsibak ng buto, ang gagamitin mo pang fillet. Ay baka isang taon na, hindi pa na. Hindi pa po. Sira na yung box. Nakukuha po natin. Yun yung sistema. So you use the, wag yung, ay wag na yan, hindi na yan ang ano natin, ito na. You tell them, you want to upgrade. We are upgrading our church to learn new At things. saka personally na naman talaga kasi yung EE, although ginagamit namin yung one verse, Ephesians 2:8 and 9, eh, isang part lang yun ng Yes. ng presentation eh. Kaya kahit ako yun, before nakikig-join ako sa ganung practice, but still I'm using the EE. Kasi mas Iba talaga kasi reproducible. Kompleto. So yun, so again, salamat po. Ang Philippines po ay very thankful. And ako po, ang nakikita ko pa dito sa area ninyo, sa Bandang Laguna, I think we can be a model church even to other organizations here. No? So, exciting. Maraming pwede pang gawin ng pag. So, salamat po. Salamat sa aking kaibigan. Pastor Jimmy. Salamat po sa inyo. God bless po. So, share mo din niya sa kanila yung ano, yung bunga ng EE, yung churches na plan sa ano mo. Okay. Okay. Yung video presentation. Hindi na lang yung ano, sa Okay. Record na lang. Ano ba talaga pag may naka-attend ng clinic? May special request. Okay, doon po sa amin church,